More former security aides of ex-Congressman Zaldico have now recanted their testimony. Orly Guteza also withdrew his claim that he delivered suitcases of cash to former House Speaker Martin Romualdez. For the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, can you give us the details on Guteza's recantation and what is he saying that is the actual story now? Yes, Cheska, dahil nga nakita natin na na-recant na nitong si Orly Gutesa ang kanya naging testimony pagdating nga dito sa flood control controversy ay kinukwento niya na meron nga daw kasing nag-plot nito behind his affidavit at nabanggit niya si Senator Rodante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor kung saan kinakailangan nilang ibigay yung mga nauna nilang pahayag kapalit ng pera at meron na nga daw kasing na-formulate na affidavit na kinakailangan nilang ipasa para nga dito sa nasasabing flood control controversy laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Yan din ang naging dahilan, Cheska, kung bakit nga kaninang around 2:46 p.m. ay nag-file na ng supplemental counter affidavit itong kampo ni Romualdez sa Office of the Ombudsman para nga maipakita na wala nga raw kinalaman itong si Romualdez pagdating doon sa mga budget insertion sa flood control scandal. At naging malaking patunay nga daw ito at mas naging maayos yung magiging depensa ng kampo ni Romualdez dahil hindi lamang yung naging pahayag ni Gutesa ang na-withdraw, kundi meron din silang isusumite na sworn statements galing sa 25 other former aides ni former Representative Zaldico. So yun yung inaantabayanan natin pagdating nga sa bahagi naman ng Office of the Ombudsman kung saan sinabi nila na kahit nga may withdrawal or recantation nitong statement and testimony ni Orly Gutesa ay magpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon lalo na dahil meron pa namang 28 other witnesses na pwedeng mag-testify para nga sa kasong ito. Cheska? Amy, he named Senator Rodante Marcoleta and former Congressman Mike Defensor. Have you heard anything from the camps of either of the two? Well, so far, Cheska, wala pa tayong naririnig on the recent development pagdating nga dito sa pag-withdraw ni Gutesa sa kanyang statement. Pero during the past reports din, napakinggan natin na doon sa relation nitong si Gutesa at ni Senator Rodante Marcoleta, ang naalala lang daw nitong si Marcoleta nga ay itong statement at yung nangyaring investigasyon din mismo sa Senado kung saan ang kanyang pinahayag lang at ang kanyang tinanong lang mismo kay Gutesa ay kung maaaring basahin nga yung kanyang affidavit. So ibig sabihin, hindi siya yung nag-formulate nito at hindi rin siya yung mismo nagmaestro nitong affidavit na ipinasa ni Gutesa at ibinahagi niya sa isang pagdinig sa Senado. So far, ang isa rin sa mga pahayag na narinig natin ay galing nga kay Attorney Rowena Guanzon na nadawit din dahil doon sa ibinahagi ni Gutesa na isang miyembro daw o isang staff mula sa office ni Senator Rodante Marcoleta ang nagbigay sa kanya ng contact kay Attorney Rowena Guanzon para nga ibahin ang kanyang testimony. Pero the recent development din pagdating nga dito ay hindi naman na daw kinontak nitong si Gutesa si Attorney Rowena Guanzon para nga sa change of his affidavit. At ang nasabi dyan ni Attorney Guanzon ay hindi nga daw, wala raw silang close relations at hindi nga daw siya affiliated sa isang quote-unquote low life na katulad ni Orly Gutesa. All right, thank you for those updates, mobile journalist Amy Atienza.